Naranasan mo na ba na nasa classroom ka, nakaupo ka doon, sa gilid o sa gitna, tapos sobrang saya mo dahil sa wakas na-gets mo yung lesson, naintindihan mo yung lesson. Sabi mo, uy, nag-gets ko na yung lesson, ang galing naman, ganyan. First time. Kaso, ang naging problema, nagpa-sit work o nagpa-quiz agad si teacher. Tapos ang nangyari, yung na-gets mo, hindi mo na ma-apply and medyo nahihirapan kang sagutan yung quiz o yung sit work kasi hindi open notes. Naranasan mo na ba yan? Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako dyan. Naranasan ko rin yan. And marami tayo. Mm, yun nga, sabi sa quote, hindi porket naintindihan mo, ibig sabihin nun natutunan mo na. Hindi porket na-gets mo na, natutunan mo na. It's a process. Meron niya akong estudyante, si Kenneth. Sabi ni Kenneth, Sir, tinry ko sa bahay, yung pinapasagutan mo. Tinry ko na hindi ako magno-notes. Sasagutan ko lang siya. Alam mo yun, sir, sinasagutan ko siya. Ang gagawin ko, kailangan kong tingnan yung notes para lang masagutan ko yung question. Para ma-solve ko yung question. Alam mo yun, sir, sabi ni Kenneth, na parang napanghinaan ako ng loob na ang slow ko ata. Ang bagal ko mag-process ng topic, sir. Kasi kailangan ko pa tumingin. Masyado ako nagre-rely sa notes. And yun nga, sobrang natuwa ako kay Kenneth. Sobrang na-appreciate ko yung effort niya and yung courage niya na magsabi sa akin. Sabi ko kay Kenneth, sobrang na-appreciate kita. Tama yung ginagawa mo. Ganun talaga. Sagutan mo yung question. Magpag-guide ka sa notes. Then, sagutan mo ulit nang hindi ka gumagamit ng notes. Then, kuha ka ulit ng question. Try mo sagutan tawag dito, ng walang notes. Pag hindi mo kaya, tingnan mo ulit yung notes. Then, try mo ulit. And so on and so forth. Gawin mo siya ng gawin hanggang sa master mo. Huwag ka lang susuko. Then after nun, pag nararamdaman mo na kaya mo na siyang ituro, gets mo na yung lesson, ituro mo siya sa kaklase mo. O ituro mo siya sa kaibigan mo o kung sino. I-share mo siya. Ay yung tinatawag natin Paymon's technique. Kasi kapag share mo o tinuro mo yung isang topic na natutunan mo, mas nag-10 times yung retention o mas yun nga, hindi mo makakalimutan yung lesson. And mas nagiging deeper yung knowledge about dun sa topic na yun. That's the power of sharing. Yun nga yung ginagawa namin sa klase, yung Paymon's technique, yung teacher-teacheran. Ito yung nasa video. Na nagti-teacher-teacheran kami dyan. Na napag-usapan na namin yung topic and then ituturo nila sa mga klase nila. And sobrang natutuwa ako sa performance nila kasi nga nagkakaroon talaga ng brainstorm. Yung teacher nag-a-ask ng question isa-isa dun sa small group. And naniniwala ako na mas nagiging deeper yung knowledge nila and sigurado ako pag-exam
makakuha sila ng mataas na score. That's why I encourage you na i-put effort na aralin yung topic na yun. Huwag mo agad i-judge yung sarili mo na slow ko. Ang slow ko naman, tawag dito, ang OBOBS ko, ang AT-AD ko, hindi. It's a process. You need to put effort doon sa ginagawa mo. And then, i-share mo sa kaklase mo. Gamitin natin yung payments technique. Huwag kang magulat dun sa mabilis maka-gets ng lesson. Sigurado ako, nag-advance yan. Sigurado ako mataas yung past knowledge niya o yung foundation niya dun sa topic na yun. Kaya, ikaw, ganun din gawin mo. Para mas mabilis mo rin ma-process yung topic natin. O yung topic nyo sa mga ibang guro. Yun lang, class. We need to put effort and gamitin natin yung payments technique. Yung payments technique, pangatlo pa lang yan sa technique natin na level 3 hanggang level 6 yan. Next time pag-usapan natin. Bye, class.